Hello, good afternoon. Okay. Good afternoon. Ako nga pala si Jean. So, ito ulit yung isa pang edition ng aking vlog na ano mo tatawagin natin dito sa vlog na to kasi hindi ko alam kung anong papangalan ko sa vlog na to eh. Basta video vlog na lang, visit. So, ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung isang issue na ngayon, napakalaking problema ng mundo, yung presyo ng gasolina. So, magkano bang gasolina ngayon? Napakamahal na. Napakamahal. Lalo kahit na diesel, mahal. So, dati lang naalala ko nung first time nagkaroon kami ng kotse, yung pamilya namin. Ang kotse namin is AUV. So, ang AUV, diesel. Magkano lang diesel noon? 8 pesos. 9 pesos. Ngayon, magkano? 60. Ay, nako, ayoko lang magbura pero napakalaki ng pagkakaiba, no. Sa bagay, maintindihan ko kasi noon, mura lang ang langis. Ngayon, mahal, magkano langis? $150 na raw. So, talagang mahal. So, ngayon, ano ba kailangan natin gawin para makatipid? Wala akong kotse. Wala akong sakyan. Pero, nagtitipid ako. So, yes, nagtitipid ako pero hindi ka na rin makapagtipid ngayon eh. Mahal ng pamasahe, nagtaas na naman. Magkano ng pamasahe ngayon? Sa bus, minimum 10 piso. Sa jeep, 8.50. Putangin na, paano ka magtitipid niyan eh? Napakamahal ng pamasahe. Sa bagay, hindi ko rin naman masisisi mga driver kasi wala naman silang kakainin kung hindi sila magtataas eh. At least tayo or ako, kumikita tayo ng higit sa kailangan natin. Pero sila kawawa naman. Yun nga lang, talaga mataas na. Kasi naman itong pamahalaan natin. Bagay hindi ko rin masisisi itong pamahalaan. Kasi pang buong daigdig na problema to eh. Hindi na sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mahal ang gasolina. So, etong pamahalaan natin, feeling ko naman ginagawa nila lahat, pero kulang pa rin. So, siguro yung iba dyan, nagsisisi, bakit nila binenta yung Petron? Diba? Gobyerno yan eh, gobyerno yung Petron na yan. Nung si Ramos Sinacoppo, binenta sa Arabo. So, ano nangyari? So, yun. Hindi na makontrol ang presyo ng gasolina. Tapos, pinasapay ang all the regulation law. Sa bagay ako, personally, hindi ako tutol sa oil deregulation law. Maganda yun. Para magkaroon ng kompetisyon. Ang problema ganito. Imbis na magkaroon ng kompetisyon, nagkaroon ng competition, may mga naglabas ng mga maliliit na oil players, kung tawagin, yung Flying V, Sea Oil, mga ganyan. Pero, imbis na magkaroon ng magandang competition, imbis na magkompetisyon sa tatlong malalaki, itong Shell, Petron, tsaka Chevron, yung Caltex, nagkumptsabahan ng mga tarantadong to. Ayun na. So, gumawa sila ng, kumbaga, cartel. So, itong cartel nila, silang kumukontrol sa gasolina. Ito naman mga new oil players, wala silang magagawa kasi maliliit lang sila eh. Kaya silang kainin ng mga buwakan ng mga swapang ng mga big oil companies na to. So, yun ang problema natin. Kawawa naman tayo mga Pilipino. So, paano na ngayon? Talagang mahal ang gasolina. So, kailangan talaga magtipid. Okay? Magtipid. So, siguro advice ko na lang sa inyo, kung balak nyo bumili ng kotse, bumili kayo, maliit na lang. Diba? Kung kayo bibili ng mga expedition, yung mga putang na malaking sasakyan na sa kalsada, buwisit. Lalo na yung mga politiko dyan, mga buwisit yung mga yan, kung ano-ano pa nagbibili, hammer pa, hammer yung mga mukha nyo, makakita nyo. Iinis nyo lang ako eh. Bueno, ganun. So, sa gasolina, tipid lang tayo ng konti. At alam ko naman tayo mga Pilipino, malalampasan natin to. Kasi tayo mga Pilipino, kahit anong pagsubok ang dumating, nakakalampas tayo. So, yun lang.
So, kung ano man ang mangyari sana sa atin, well, nandiyan naman si God. Okay? So, sige. See you next time. So, see you next time. Ito ulit si Jean. So, bye-bye.